Ayos. Mga idol, ngayong araw, magpapalit tayo ng brake shoe ng MIUI 125. Bali sa tropa to, no? Papalitan natin kasi nabaha siya dito sa Ubando. So, kailangan nating palitan dahil hindi na siya kumakagat. Tsaka parang medyo matigas yung lever niya. So, sa pagpapalit mga lodi, simple lang naman. Tatanggalin lang natin tong exhaust pipe. Kung stock tayo, tatanggalin natin pati yung elbow niya. Yan. Pero since naka aftermarket to, may cut to dito somewhere. Ayan. So dyan lang natin siya ikakat. Tapos 24mm din eh. Sa pinaka-axle and then dito sa kabilang side, obligadong linisin natin to dahil siguradong magaspang na yan. Ayan o. Kakabulok na siya. So ang target natin, itatakal natin, malinis yung loob, sabay palit ng brake shoe. Okay? Ito yun. Diba? Yan. So dito muna tayo magsisimula sa side na to, bago dun sa may brake arm niya. No? Brake arm. Joke lang. Brake arm niya. So sa pagtatanggal na itong aftermarket na to, 12mm. Dalawa yan, kung tama ako. Itong isa. Yan, luluwagan lang muna natin yan mga lods kasi pagka tuluyan natin tinanggal yung ating mga bolts, maaaring pagka lumuwag yung isa, biglang bumagsak yan. So tamang alalay lang. So dito wala na. Then dito may 10mm daw. Nakalasin natin yan gamit yung 10mm na T or kahit hindi T, pwede naman. Madali lang to mga idol, sa totoo lang. Konting ingat lang kasi may mga ilang MIUI na talagang ayaw matanggal tong gulong or yung mag sa kanilang axle dahil minsan nag-i-stack up. So ito, hindi ko alam kung mag-i-stack up to. Pag siya nag-stack up, tatawag na tayo ng backup. Magre-request backup na tayo mga idol, di ba? So ayan, nalawagan na natin to. Pwede na natin siyang tuluyang luwagan or tanggalin. Yan o, nagkakalawang na siya. Kita ba sa cam? Okay. Ayan. Yan, so kita nyo na no mga lods. Ang unang gagawin natin to, checkin muna natin kung luluwag siya, no? Kung mapapaluwag natin siya. Then 24mm. So try natin i-handbrake, tapos ibaba natin yung pinakamotor. Ito. Ayan, ganyan. Tsaka natin tatapakan to. Stuck na no. Yo! Swerte. Napaluwag natin siya ng hindi nagtatawag ng backup. Okay? In some cases nga pala mga idol, kuminsan hindi siya nabubunot unless luluwagan natin yung kanyang brake arm rin. Wait lang. Mga idol, sa pagluluwag nito, nagamit tayo ng 14mm tsaka long nose para ipitin tong nasa gitna. Kasi pag hindi natin inipit yan, sasama sa pag-ikot nito itong nasa gitna na to. So obligadong ipitin natin ito. Mahalaga to para sa mga mga mahilig mag DIY dyan. Neto kasing nakaraang baha, nalubog daw to. Actually may vlog tayo neto, meron tayong i-upload na yung motor na to as in tumirik siya, nalubog siya hanggang sa upuan. Ine-edit ko pa, so hindi pa natin ma-upload, pero soon i-upload natin siya. Dinray natin yung langis, yung airbox, yung spark plug, yung panggilid, kinalas natin lahat yan. Soon i-upload natin. Whew! So tigas. Ayan mga lodi, tanggalin natin yan. Ayan, kakalawa na siya. Then tanggalin na rin natin to.
Tapos ito. Pero mamaya na to. Mamaya na itong 10mm na to. Dito muna tayo sa kabila. Yan. Okay. Napaluwag na natin or natanggal na natin yung pinaka adjuster dito sa may likod, no. So kung makikita nyo mga idol, hindi na siya okay na, pero pwede pa naman sigurong paubrahin to. Linis lang tsaka konting grease o oil. Yan, so naluwag na natin yung brake arm. Dito naman tayo, konting katok-katok, then uga konti. Ayun. Ayan mga idol, nang hihina ako sa kalawang nito. Yan, makita niyo mga lodi na ito sa side na to. Amazing na talaga yung kanyang kalawang. Buti hindi pa siya nag-i-stack up ng napakalupit. Yan. So lilinisin natin to, liha na lang, liha, steel brush, yun ang gagamitin natin kung meron na, pero ako wala akong steel brush. Nalubog sa baha. So liha na lang tsaka konting sabon. So, wala din tayong CVT cleaner, pwede na yan. Yan mga idol, sa pagtatanggal na itong brake lever na brake shoe na to, yung brake shoe na to, itong dalawang lever na, itong dalawang shoe na to, ba't ba ako lever ng lever? Itong dalawang shoe na to, hawakan lang natin kabilaan yan, then hihilahin natin ng bagya at konting ingat dahil in some cases pumipitik yan, no? So kung di kayo aware, baka mapitikan kayo, masakit sa kamay yan. Yan, mukhang okay pa to mga idol na. Okay pa siya, pero papalitan na natin siya since na-request na rin ng may-ari na palitan na tong preno na to. Okay, lilinisin natin siya. Wala tayong CVT cleaner, hindi din advisable yung gasolina, no? So sabon lang ay sapat na po. Sa paglilinis, siyempre alisin muna natin yung pwede natin mabasa. Teka pala. Wait. Okay, bago natin linisin, alisin muna natin tong kanyang brake arm. Okay? Kita niyo po ba? Ito po 'yon. Ito. Yan siya, oh. Luluwagan lang po natin tong tornilyo na to. 'Yon, buti nakisama. Luwagan lang, then uugain lang po natin siya hanggang mahila natin. Yun, maluwag lang po pala to. Then alisin natin yung ganyan. Okay, ito na siya. Then alisin din natin to. Sa pagkakabit po ng washer or pag-aalis, tandaan po natin kasi dapat ganun din po natin siya ibabalik. And linisin na po natin mga lods. Mas magiging malinis po ito kung CVT cleaner yung gagamitin natin or yung naka-design talaga para i-clean up tong side na to. Okay. Para makasigurado tayo, gamit na lang tayo ng mga CVT cleaner kasi yun po ay safe para sa mga ganong klase ng parts ng ating motor. Yan, makikita nyo mga idol, napaka dami. Yay! Then dito po, kung makikita nyo mga idol, may butas po dito, ano. Yan, may butas po, diba? Ang gagawin po natin dyan, magbilot lang tayo ng liha. Okay, liha lang, ganyan. Then pasok po natin ganyan. Yan, sana po nakikita nyo. Yan po siya, pasok po nyo. Tapos kakaskas-kasin lang natin siya. Yan. Diba, malaking tulong po yan, pero wag naman po yung talagang i-implement natin na
paluwagin siya, no, yung maalis lang yung mga debris niya o yung mga umido, mga dumi-dumi, ay okay na po yan. Dito lang po ang paglilinis. Huwag po nating isama tong parang ano na to mga idol. Ay nako, hindi na ako familiar sa mga parts ngayon. Ayan, dito bagya din. Okay, bagya dito, bagya sa kabilang side, konting hugas, good na. Then patuyuin lang po natin to. Patiyo. Kung po meron tayong steel brush, mas mainam po na haguran po natin tong paligid na to. Okay, tsaka po yung mga dumi-dumi na yan. Para po totally mapalinis natin siya, mapaputi natin siya. Iba ho kasi mga talagang magigilas nating mga idol. Pag naglinis sila talagang magmumukha silang brand new halos. So, idol ko po kayo doon. Since wala po kasi ako masyadong gamit dahil nabaha po kami. So, kung ano lang yung meron muna po tayo, yun na lang muna. Okay? Mga idol, ibabalik na po natin yung parts, no? I-assemble na po ulit natin siya. Dito po tayo mag-i-start sa maliit na to. Grasa, syempre. Lalagyan po natin siya ng super konting grasa lang sa paligid ng ano ba tawag dito? Ayan. Konti lang po, huwag po masyadong marami. Dahil lahat ng sobra ay hindi naman maganda. Okay, then balik po natin siyang ganyan. Yun. So smooth. Then sa preno po, medyo ano dito. Unang-una pong gagawin natin, hanggat maaari po, ibuka natin ng patagilid na ganyan. So, kung ganyan po siya mga idol, gaganon lang po natin. Then, kailangan po nakakabit yung dalawang spring, no? Mahirap po kasing ikabit muna itong shoe bago tayo magsabit ng spring. Pero may mga ilang legendary dyan na kayang-kayang ikabit yan. Okay. Then ganyan lang po natin to dito. Sampay natin to dito. Una sa ilalim. Then konting force. Ilahin natin to. Yan. Okay na po, di ba? Konting katok. Okay. So yun, fresh na fresh po yung ating brake shoe dahil bago yan. Then after po nyan, dito muna tayo sa may brake arm nya. Okay. Babalik na po natin yung mga parts kasama ng brake arm natin, no. Una po ito syempre. Yan. Then once na maibalik po natin yan, hawakan lang po natin to. Then yung isa naman to. Then yung ating brake arm. Pag po ibabalik natin, kung tutuusin po kasi ganyan na yan eh. Hindi na ho siya kasya. So gagawin ho natin, tutulak po natin to ng bagya. Bagya lang naman. Yan. Yan. Para pumasok po yung ating brake arm. Brake arm, brake lever, brake arm. Then yan. Hanap lang po natin siya ng spot, no, mga lodi. Yun. Okay. Then hawakan lang po natin yan kasi tinutulak po yan ng parang washer pabalik. So hawakan lang muna po natin ng ganyan yan. Then lagay po natin yung kanyang tornilyo. May konting grasa. Syempre. Okay. Then after po nyan, naikabit na natin yung kanyang brake arm. Dito naman po tayo. Ito sa ibaba. Unahin po natin tong spring. Okay. Spring muna tayo. Yan. Ipoporma lang natin siya. Then
ilalagay natin to dito. Sana po nakikita nyo. Then konting grasa. Saka natin ilalagay itong adjuster pabalik. Okay? Ganyan lang po muna. Huwag po natin ihihigpitan na kagad dahil baka po hindi makabalik yung ating mugs. Hayaan po na muna natin na maluwag. Then pag nakabit po natin yung mugs, tsaka po tayo mag-adjust dito kung saan po natin, hanggang saan natin gusto kahigpit. Okay. Yun. Then after po nyan, ito namang washer nya. Okay, so ito. Then after natin makamit yung washer, siyempre yung kanyang 24mm na nut. Ito po higpitan natin. Pwede po natin higpitan yung preno muna ng sagad. Para po mag-lock lang to itong ating gulong sa likod, and then tsaka po natin siya higpitan ng masikip itong 24mm na. Once po na mahigpitan na natin yung kanyang preno, and then na i-handbrake na natin siya, no? Bali naka handbrake po ito sagad. Yan. Tsaka po natin siya hihigpitan gamit yung 24mm natin. Tip lang po pala idol, siguraduhin po natin to na may grease bago po natin ibalik yung 24mm nut na to para soon madali po siyang tanggalin. Okay? Lagyan po natin ng grease yan bago po natin ibalik para at least kahit paano sa susunod na kalas natin madali-dali siyang tanggalin. Okay? Then higpitan na po natin siya with all our might. Okay. Okay na po yun. And then release na po natin yung handbrake. Yan. Then after po natin na mahigpitan na to, pwede na po natin i-adjust yung adjuster niya dito ng preno sa likod kung ano po yung gusto nating sensitivity ng kanyang rear brake, no? Then balik na po natin yung ating pipe. Sa mga stock po mga idol, no, obligado pong tanggalin natin, or stock pipe, obligado pong tanggalin natin yung buong pipe pati yung elbow. Ito po kasi naka aftermarket, so pwede po siyang tanggalin na lang dito sa part na to, at yung canister na lang ang mismong bunutin. Sa mga bago pong naka-pipe, especially may cuts po yung ating mga pipe, mas makakabuti po na bago po natin to higpitan ng tuluyan, mag-start muna po tayo dito sa sugpungan niya para ma-sure po natin na hindi siya sisingaw. Yun. Alright. Then dito naman po tayo sa 12mm, higpitan na natin ng todo. Then all goods na po siya. Yeah. Okay. Sting. Okay mga idol, okay na po yung ating rear brake. Nalinis na siya, na grease na siya. Tsaka bago na rin yung preno niya. Yun lang po. Sana po marami tayong natutunan mga idol. Yung mga nagdi-DIY po dyan, malaking bagay po yung kaya nating
i-clean up or katikutin yung motor natin kahit sa basic lang, para at least makaiwas tayo sa labor and then mag-explore na rin, matuto, at yun po. Yes, maganda po yung ganun. Yan mga idol, thank you po sa panonood. Sana po nagustuhan yung video. Like na lang kayo, subscribe, tapos share nyo na lang din mga lodi. Thank you po, bye bye.